po, papunta po ko ngayon sa Wasay. Ayan po, tatanaw na po natin. Ako po ay atin ng pricks. Mag-isa na lang po pumunta kasi yung mga kasama ko nauna na po. Tanghali po kasi ako nang gising. Yan po na nagmimisa pa. Dito po sa Wasay gaganapin yung pricks para po sa mga kursilista. Tsaka sa mga humahayo na rin po ng Mama Mary. Kailangan daw po kasi yan. Yan po na ko si Father Joe pa. Oh, nakakahiya. Late ako sa misa. Si Brother Jimmy nasa labas. Hindi na pwede sa isang ministry na ako nakafocus sa isang apostolic. Then dapat maraming tutugan. Hindi lang po kailangan magdasal na nito 20 hours po. 6, 12 at 6 ng hapon. Kasi kailangan mo magdasal 24/7. Hindi mo lang kailangan mag-aral kung anong topic ituturo mo. Kasi kailangan pag-aralan lahat. Community, napakahirap. Nag-close ka sa isa, naiinis yung iba. Kapag pinapansin yung iba, naasar naman yung iba. Kapag ilan ang favorite mo, favorite mo sa Father, sasabihin ng iba, bakit siya lang hindi kami? Ang hirap ang community life kapag ganito pares context po. Pero hindi yan naging sagabal sa akin. Bakit? Dahil siya ang pinuntahan ko dito. Sana ganun din po kayo mga kapatid. Mag-serve kayo, hindi dahil wapo yung pura-parunod nyo. Kaya ang araw ng Mark. Please naman, mag-lingkod kayo dahil nag-lingkod na po siya. Bago naman naisip na mag-serve, nandyan na po siya. Kaya gawin nyo yung praise po ng seryoso. Huwag lang dahil requirement. Dahil kapag na-obliga lang kayo, ang conviction po, wala sakto, matutulog po kayo. Kapag walang merienda, maiinis po kayo. Kapag mahaba kayo ito, kakati na yung point nyo. Kapag nakita nyo, ay, siya yung speaker namin. Wala na, magsiselfon na yan. Parang sa misa lang. Kapag ang lektor o posisyon na dito ay siya yung lektor. Wala, hindi na makikinig sa lektor. Nagsiselfon. Manalangin kayo mga kapatid, mga kapatid natin ng Diyos sa mga kapangilihan. Pagkapinawaan ng Panginoon at pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapurihan ng karangalan, sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan ng Panginoon. Ama namin lumikha sa banal na paghahangin ito, mga dalawa ang aming naguban ng pagdating ng Espiritu Santo na siya nagpapatawad ng mga kasalanan. Iniluhog namin ito sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. itaas na Diyos sa inyong puso at liwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin mga pangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan sa Kristo na aming Panginoon. Noong siya'y muling nabuhay,
Siya nagpakita sa malagan niyang mahal. Samantalang sa kanyang kapisan, siya umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluglog sa kanyang kamay, kami mga kapwa niya ay hindi na iba sa iyo. Kaya tayo sama ang meron sa awit ng papuri sa iyo, na malumpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyo para kailangan. Amanahong banal, ikaw ang bukal ng kanagkabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalagay mo upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoon sa Kristo. Bago na pinagigis ang pusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagmamatin kaniya umawag sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin niyo lang ito at kanin, ito ang aking katawan. May hahandog para sa iyo. Pwede binabasa matapos ang hapunan ginawakan niya sa kalis. Hindi na naging salamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang alagay at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin niyo ang kalis ng aking dugo ng bababag ng gantipan. Ang aming dugo ay upuhos para sa iyo at para sa lahat sa kapagpapatawa ng aming kasalanan. Gawin niyo ito sa pagkalala sa akin. Ipagpunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang Diyos sa magawin mamaya, sa Espiritu Santo, sa magkakuha niya. Okay? So, muli, maraming salamat po sa inyo. Baka magtatanong kayo, Father, bakit siya na hindi naman yung tagapupang? Ay, paano yan? Bakit ako nandito? Hindi naman po ako tagapupang. Ang tawag ng Diyos hindi namimili kung taga saan ka. Sa pagpilingkod, hindi pinag-usapan kung anong credentials meron ka, kung taga saan ka, kung makapi ka ba, kung taga saan. Pag tinawag ng maglingkod na wala isip ito. Amen? Sila marami akong sinasabi. Tutog na kayo, tutog na rin ako. Pagsitayin ko ang lahat. So may Kuya Tony, meron kong sasabihin niya? Bago ka na president, wala na. Wala na gusto magsalita, instruction ko. Pagkatapos ng misa, gagawin. Naglipin ko kasi. Ay, over. Dito po, sponsoring group, yung mga facility speakers mo, yung boxes. Dito po sa harapan ko, program na natin, mga kapatid. Yung sponsoring class po, dito na po sa harapan.
Ako ang maglilid ng prayer ko para sa mga pagsangkito natin. Pero kayo po, sa katahimikan ng mga puso, ay pagdasal po ang lahat na nandito sa harap. Panginoon, nasa iyong banal na harapan ito inyong mga Panginoon, at kami lumilig ng iyong pagpapaspas. Luguban mo sila ng iyong malaking pagpapala ng mga ikaw. Mula sa araw na ito, bukas ang gagawin seminar, pamagitan ng Expo, sana luguban mo po ng iyong lubay at gabay ng Espiritu Santo ang bawat isa po. Ama namin mapagpala at pasan mo ng sigla ang iyong sampayan ang lahat ng nandito ngayon, ang lahat ng iyong malingkod sa pagsunod sa iyong kalooban at sa diwa na iyong pag-ibig at sa tulong na iyong lakas, matapatawag ng sundin ang logo at tigil sa pagpapahayag ng iyong madalang salita sa pagmamahal sa kabang tao. Pamalagiin mo silang dalisay at banay sa kanyang pagmumuhay sa araw-araw. At sana pamagiging napasakitin mo ang iyong sa kanyang tulong para sa kanila, para sa kanyang po. At pagkakapatin mo ang iyong makikita ang kanilang nakapatan at mabuting at ang mabuting malita sa kanilang kalooban. Pasaganahan sa Panginoon sa pag-ibig ng mga sa pag-ibig. Salamat kita sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasalamat ng Diyos. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sa kayo, at pagpalarin kayo ng Panginoon Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ngayon na po ang banal na misa, humayin taglay kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ate Melda! Melda? Wala. Melda. Jory, wala ka ba? Ang boses ko yung marinig. Hindi na kailangan ng mic. May kape ako. Kuya Ray? Kuya Ray? Ano sa luna, sabi ko buntis siya. Ate Iya? Akin na yung Ray, ate. Ano doon sila sa loob, anak may bill ako. Opo, ilalagay lang dito yan. Susunod. May dito ka na oh. Papasok naman tayo sa loob eh. Ikaw na lang wala.
ito? Hugo. Baka kay Lola Resto. Kopya. Nga, tihaan. Marami-rami din tayo. Hindi ko mabasa. Dito na nila parang susunod. Dito parang susunod. Boy, outreach team, sama na, ayaw nito gusto. So, ang title po ng ating unang panayam ay ang daan patulong Emmaus. Po si Kuya Mix. Mix Miguel. Asawa po yung sagot. Familiar ba kayo sa Emmaus? Narinig nyo na yan, ano? Saan ba yun? Saan ba yun? 11 kilometers yun na layo sa Jerusalem. So, ikukumpara natin dito, mula dito hanggang Antipolo, mga 11 kilometers o 12 kilometers mga ito. Tapos mula naman dito, papuntang Cubao, ganito kalayo. Noong panahon na yun, wala pang sasakyan, di ba? Nilalakad lang nila yan. Nilalakad lang nila. At sa paglalakad, makakasalubong mga mabukangin, mabato, malupa, maputi, mainit, maulan. Kaya inaabot sila ng napakatagal sa paglalakad. Hindi gaya ngayon, tatawag ka lang sa angkas, di ba? Pero yung mga mayayaman, simple lang, may kotse. Pagka yung mga maratman, tatawag lang ng grab, o kaya ng angkas, o kaya ng ano-anong motorcycle taxi. Napakahirap, di ba? Dito sa topic na to, nung malaman mga alagad na Lord Jesus, naglakbay sila pabalik sa Jerusalem para ipaalam mo sa mga kasama nila na nakasaluhan nila si Kristo. Lahat din tayo dito sa lupa, nakakasalamuhan natin si Kristo. Manlalakbay din tayo. At sa pamamagitan ng text seminar na ito, maiambing natin yung pagpupumilit natin na maging banal sa paglalakbay, patulog, papabalik kay Jesus. Sa bawat panayam po, meron po tayo layunin ng pagsaya. Una, to make us aware that by God's will, we were called to be Catholics. Kung papakilala natin na kalooban ng Diyos, na tinawag tayo bilang mga Katoliko. Sumahal tayo ng Diyos at nais niya tayo ligtas. Ngunit kailangan natin malaman ang daan pabalik sa langit, papunta sa langit at makilala si Jesus. Pangalawa, tinawag tayo upang maging ulat na Katoliko na mabuhay bilang mga Katoliko sa loob ng ating tahanan o sa mga panig ng daigdig. Dito po, ibig sabihin niyan, hindi po tayo naging Katoliko, yung tinatawag na ABS, yung kasal, binyan, saka libing lang, ABL pala. Kasal, binyan, libing. Pagkakasal ka, nandito ka, binyan ka, saka lang pumasok. Kung nilibing ka, saka ka lang ulit pumasok. Hindi po dapat gano'n. Dapat po, lagi po tayo pumapasok ng simbahan, lagi tayo nagsisimba, lagi natin inaalam ang kalooban ng Panginoong Jesus. At dito lang natin yung malalaman sa loob ng bahay.
Kilala niyo ba yan? Si Maria Magdalena. Kilala niyo? Sino si Maria Magdalena? Sino? Yun. Malapit na, pero yung kapatid ni Lazaro, si Mary ng Bethany. So, pinili natin si Santa Maria Magdalena bilang patron ng paksang ito sapagkat siya ay isang makasalanan. Lahat po tayo ay makasalanan. Sino walang kasalanan dito? Pastor kamay, walang kasalanan. Oh! Wala kang kasalanan? Eh, kung wala mo kayong kasalanan, hindi mo para sa inyong sender. Hindi ko na kompleto. Pwede na po kayo siguro. Mamaya, yan na lang tayo. Mabilis eh. Hindi yung pinapanggap na kami makasalanan. So, sino ba siya? Ito siya. So, yung bukod tanging santang babae na maraming beses na binanggit sa bagong tipan. Bukod kay Blessed Virgin Mary. So, yan po yung typical parts niya. Saksi siya nung dinamo si Kristo. Saksi siya nung binugbog, pinahirapan, pinakaw, pinagay siya sa krus si Kristo. Isa rin po siya sa kasama sa naglibing kay si Kristo. At ang pinaka-importante sa lahat, isa po siya, kauna-una nakasaksi ng pagkabuhay ng muli ni Kristo. Upang umisipin. So yun po. Kaya po siya tinawag ng apostles to the apostles. Kasi siya po yung nag-break the news doon sa mga ibang apostoles. Oy, nabuli na si Master, nabuli na si Jesus. Kaya po apostles to the apostles po ang kaya. Siya rin po yung siya yung merong pitong demonyong pinalayas sa kanya. Pinalayas ni Jesus. So, alam na natin, pag may demonyo sa katawan, marami siyang kasalanan. O, yan. Ang mga sinabi kanina. Wala kasalumuhan ni Maria Magdalena sa Jesus sa kanyang paglalakbay at yun yung nagpabago sa kanyang buhay. Nagbago sa tuluyan, wala nang makilala niya si Jesus mula noon. Naging isa siya sa tapat-tapat na sunod ni Jesus. Hinugasan niya ang paa ni Jesus. Anong gamit niya? Luha niya. Di ba yaw na umiyak? Sa dami ng luha niya, nahugasan niya yung paa ni Jesus. Anong pinapunas niya? Yung buhok niya mahaba. Dahil sa lago at haba ng buhok niya, nakaya niyang punasan ng paa ni Jesus. Naroon siya sa pananawalan ng krus, kasama Mala de Maria, Juan Bautista, kung saan nakapagos sa krus, at isa siya sa nag-ayos na ibigay si Jesus. So, ang santo natin, si Maria Magdalena, isa ng mga kasalanan, naging santo, kahit na siya ay gano'n. Maging huwag po sana natin si Maria Magdalena. Huwag po tayo makabot na magbago. Baka isang araw din, yung isang tulad tayo, maging santo. Meron po tayo two Bible talks on there. Una, nasaksiyan niya yung pagpako kay Kristo at siya yung unang-unang saksi din para pagkabuhay ng Kristo. So, meron po tayo prayer intentions. Picture nyo na. Tapos kasi pag pinipicture nyo, bihira kayo mag-browse dun sa picture ng cellphone nyo. Pero kung notebook, mas maganda. Openness o pagkabukas ng isip. Marami tayong hindi alam sa ating Diyos na dapat natin alamin. Dahil dito, kailangan natin bukas ang pananaw patuloy na napag-aaral at pakikinig. Mas malawak at mas marami ang ating nalalaman tungkol kay Jesus
mas mataas ang tsansa na tayo ay magpagbagong buhay na ayaw bulo sa gusto ni Jesus. Penitential spirit o taos pusong pagsisisi. So, dapat bakit po tayo nagsisisi kung ano man yung nagawa natin kasalanan. At yung pagsisisi natin, hindi basta pagsisisi tayo at saka akala natin, okay na, pagkatapos gagawa na naman tayo ng kasalanan. Hindi po dapat ganoon. Dapat po ang pagsisisi natin ay paus-puso. Ito parang gusto mong bumalik doon sa panahon na nagawa mo yung kasalanan na yun at i-rewrite yung history na hindi mo na dapat ginawa. Parang ganoon po, ito ang timing na pagsisisi. Virtue of propaganda, marami sa ating hindi kinitintin na mabibigyan na namin at may mga dala-dala problema, pero walang imposible sa Panginoon. Lumapit lang po tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tulong, pero siyempre pagkarami tayo, dapat ialis muna natin ating mga sarili. Wala tayong kasalanan, mag-umpisa tayo sa Panginoon. Patayo po tayo para sa pagkain. Ito, tayo po. Sa ngalan naman ng Espiritu Santo, ito sa mga kapangyarihan, nagpupuloy kami ng papasalamat sa biyaya ng buhay na pinagkaloob sa amin. Salamat po sa araw nito, tinawag niyo kami. Hinihingi po namin na pustusin niyo kami para ng Espiritu at bigyan kami ng bukas na isip upang makilala ka namin. Nang higit pa upang sa galing ikaw ang makapagpuan. Patawarin po kami sa aming mga kasalanan, sa aming pagiging makasalanan at kawalang pakialam. Manapilisan sa amin ang pag-asa na kahit kami lugmod sa suliranin at kasalanan, kayo maasa na hindi papabayaan. Ang rigid na ito, Panginoon, naway magbigay sa amin ng bagong nakasapiyaya upang makita namin ang pagdito sa amin. Amen. Sa ngalan naman ng Espiritu Santo. Manatili po tayo na kayo. Ang pagpapakaya ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pangalawa ay sa mga isip, sa mga nabi, at sa mga puso, at sa kanya, marapat akong magpakayagan sa lugar ng Diyos. Nangarap ninyo, may dalawang alagad na naglalakbay papuntang Emmaus. Isang layo may 11 kilometro na tayo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila nag-uusap, lumapit si Jesus at makisabay sa kanila. Ngunit siya hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay, sinabi ni Cleopas, ikaw lamang yata ang dayon sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayari katatapos ng mga anak doon. Anong pangyayari ito? Sumunod sila. Tungkol kay Jesus na taga-Nazaret, isang propetang nakapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga purupari at mga pinuno ng bayan upang makatulang mamatay at sa ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan namin magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. Ikatlong araw na ngayon mula na mangyari ito. Napigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maaga raw sila nagpunta sa libingan. At hindi nila natagpuan ng kanyang patay. Nagpalit sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangyayari. Mga anghel na nagsasabing, si Jesus ay buhay.
Napunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gano'n na natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba kayo makaunawa? Bakit hindi kayo makapaniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta? Hindi ba kailangan ng Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago niya makakita ng kanyang marangal na katayuan? At patuloy na ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasalukman tungkol sa kanyang sarili, simula sa aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Marami na sinasanayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa lakad, ngunit siya ay pinigil nila. Tumuloy ka muna dito sa amin. Malapit na ang gabi. Dumitinig na, sabi nila. Kaya sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasama na nila sa pagkain, dumampun siya ng tinapay at pasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-pira sa Diyos ang ibigay sa kanila. Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit siya biglang nawala sa kanilang patingin. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-uumapaw ang aming pakiramdam habang tayo kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag ang masulatan. Agad silang tumayo at nagpati sa Jerusalem. Naramdaman nilang nakatipon doon ang nag-isa at ang ipapakasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga parang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon at isinalaysay naman ang dalawa ng nangyari sa daan kung paano nila nakilala si Jesus ng pagdati-ati ito ang tinatawag. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ganyan po tayo susunod. Yung dalawang disipulo na si Cleopas at Simon ay hindi nakilala si Jesus. Kayo po ba kilala yung si Jesus? Kilala niyo ba si Jesus Christ? Kilala niyo? Hanggang saan yung kilala si Jesus? Bob? Habang buhay? Ano masasabi niyo kay Kristo? Matulog si Kristo ang pinagteg. Yung Diyos Ama at Kapatid ng Espiritu, kilala niyo? Yung Diyos Ama, siya po yung tagapagligma. Si Kristo, tagapagligtas. Yung Banal na Espiritu, yun po yung tagapagpapangal. Yun po yung Holy Trinity. Tatlong persona sa isang Diyos. Hanggang saan ba natin sila nakikilala? Yun pa. Kilala ba natin sila? Meron pa kayong kilala. Hinihantulad nila si yung banal na Santa Claus, hinihantulad sa 3-in-1 coffee. Hindi kayo lang po, hindi magiging 3-in-1 coffee ang ating Panginoon. Parang blasphemy. Iyan tulad ang ating Diyos sa kape. Dapat po nakikita natin ang Panginoon sa mga tao sa ating paligid at sa ating pag-araw-araw na pamumuhay. Di ba, kapag naglalakad sila sa kahabaan ng kalsada, papuntang Emmaus, nagkwentuhan sila kung sa pangyayari itinapos sa krus si Jesus. Hindi nila nakilala si Jesus, nakakwentuhan na pala nila. Parang tayo. Hindi natin nakikilala si Jesus. Alam lang natin sa pangalan, si Jesus nakapako sa krus. Yan, yun ang alam natin. Alam natin, nagpapagligtas, nagligtas sa atin. Hanggang doon ang nakalaban natin. Pero kaya pagka tinanong tayo ng mga kapatid natin sa ibang sekta, wala na tayong mga sagot. Kasi hindi talaga natin siya nakikilala. Kaya dapat, paunlarin natin ang
ating kaalaman tungkol kay Jesus. Dito, madalas sa atin, si Jesus ginagamit na panakot ng mga katatanda pagka nagsisimba. Uy, pagkakalit si Papa Jesus. Ginagamit na panakot. Hindi ito dapat. Kung po saan gano'n, si Jesus po ay nagpapagligtas natin. Hindi dapat na dapat natin mahalin at hindi dapat katakutan at pagagaling at parusahan tayo. Kailangan ba natin talaga si Jesus? Pag sumasapit ang Pasko, ano naalala natin? Diba? May, June, July, August, ano na natin nakikita? Si Jose Marcia nakagano. Diba? Una-unahan tayo sa pagpropose ni Jose Marcia na nakasilip. Hindi po si Jose Marcia ang simbolo ng Pasko. Hindi rin po si Mariah Carey ang simbolo ng Pasko. Yung madalas na patutugin na all I want ba yun? Yun nga. Hindi po sila ang simbolo ng Pasko. Kung napapakinggan po maigi, yung kanta na All Holy Night, may passage doon na nagsabi, long live the world in sin and error finding, He appeared, and the soul is over. Yung sinasabing, sa loob ng mga panahon na nagkakasala ng mga tao, noong panahon na yun, bago manganak si Jesus, ang mga tao nun ay parang nasa sukpa. Hindi sila makakama ng ginhawa. Pero nung dumating si Jesus, nakadaman sila ng pag-asa. So, ito ang ibig sabihin ng pasos nila. Napaka-meaningful po ng kanta ng All Holy Night. Ano ba natin na lagi natin kapiling sa Santa Trinidad? Nung bininyagan tayo, lahat pa kayo ng binyagan, saan pa kayo ng binyagan? Binyagan kayo lahat? Sa Roman Catholic Church? Baka kay Brother Eli, ha? O dito, alam po, maraming tanong may nabeto sila ni Barang, Brother Eli. O hindi kilala iyon, ang galing. Mula nang nalalong tayo, nalalang tayo dyan sa sinapupunan sa ating ina, kapiling na natin sila. Pinyagan tayo, pinapanggit sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, pinapanggit ng Pare. Ganon din ang obispo. Pinapanggit din yun. Yung formula na yun sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. So, wala pa tayo isip, kapiling na natin ang banal na Santo. Sa bawat pangyayari ng buhay natin, kapiling natin ang Diyos. Sa mga kukuha ng board exam, kaya mga entrance exam, maya-maya, nasa simbahan tayo, panalangin tayo ng panalangin, sa dasal ng dasal, sana makapasa tayo sa entrance exam, sa board exam. Pagkatapos ng mangyayari, meron bumabalik-uman sa simbahan para mag-face you. Kaya meron din, sisigaw pa ng hey! Yan, dahil yan sa pagsisikap ko, pagpupuyat ko, nakalimutan na niya na nagmapakaawa siya sa Panginoon na sana'y maintindihan niya yung mga tanong, masagutin lahat, makatapos sa exam. Kapag nakikita natin Panginoon sa mga puno ng kanyang ginawa sa mga ibon, sa hangin na nararamdaman natin sa magandang panahon, sa araw, sa ulan, sa ulan, huwag nang ipahat. Sa buhay natin, sa paglalakbay natin, lagi natin kasama si Jesus, pero hindi natin siya napapansin. Kasama natin siya sa bahay. Kasama natin siya doon sa Bibliang nakalutlok. Meron pa kayong Bible sa bahay? Nakalutlok pa? O nasa isang papel na inahalibahog na? Dapat nakalutlok yung Bible din. Nasa
May parang po na pag-ulok-ulok, hindi po alam, ipahulog pa kayo sa mga catechist. Sandali na po yung pag-ulok. Mas maganda po yung mag-ulok. Sa Eucharistia, kasama natin si Cristo ngayon kanina, di ba? Nung itinahas ni Father Joao yung hostia at nagkaroon ng tinatawag na transubstantiation kung saan na yung hostia ay naging tunay na katawan at dugo ng Cristo. Yung alak sa kanyang tinapay, naging tunay na katawan at dugo ng Cristo. Kaya kapilig natin sila dito. Balik tayo sa Biblia. Dapat ang Biblia, pinubuksan natin yung binabasa natin. Hindi po nakalagay lang dun sa isang tabi na inaalip ako. Huwag po tayong makabilang doon sa dalawang nagbibig-ari ng Biblia. May dalawang klase ng Biblia, alam niyo ba? Isa, alikabok version, at saka yung isa, kilikili version. Yung kilikili version, yung galing dala ng mga Mormon na nagpapahay-bahay, di ba? Hindi ka talagang kilikili. Yung napadaan sila doon sa lugar namin. Ipapadaan din ako. Tapos binabasahan niya yung kapitbahay natin. Binubulat yung Biblia, amoy kilikili talaga. Pero yung sa atin, ang kapal ng alikabok siguro, mga 5 mm. Kasi hindi natin ginagalaw. Hindi natin binabasa, hindi natin pati nakakawa. Siguro ganun na buksan po natin ang Biblia, basahin po. Marami po tayong nalalaman. Lalo na, pagka ang pares na ito ay nagbigay po ng basic Bible seminar, umatin po kayo. Marami po kayong matututunan tungkol kay Jesus. So, nakilala nila si Jesus sa pagpipira-pira ng tinapay. Nakikita ba natin si Jesus pag tayo nagsisimba o tumatanggap ng komunyon? Nagsisimba pa tayo ng Linggo? O pas muna, nagsimba ako ng San Linggo eh. O pas muna, kasi nagsimba ako ng Christmas eh. Ano yung Christmas? Nagsimba ako, dahil pare yun. So patumpas siguro ng yun. Isang taon na hindi ako pwede magsimba kasi dahil pare yun. Dapat linggo-linggo, magsimba natin. Linggo-linggo, iba po yung isa, iba po yung pinapasa. Pero, pag nagsisimba po tayo, kailangan sabi pa kanina, sabi daw, focus. Diba? Alam niyo yung kwento, yung sa babae, sabi niyo sa pare, ayaw niya magsimba kasi yung mga mother butler, ang iingay, yung mga member ng choir, hagigdikan ng hagigdikan. Yung mga, mga nawalita, yung mga leaders, pinag-uusapan nila yung mga problema nila, hindi kami makapag-concentrate, sabi ng babae gano'n. Sabi ng pare, kasi, papayagan kitang tumiwala ng simbahan, pero gano'n ito. Kumuha ka ng isang basong tubig at umikot ka ng 3 beses. So, kumuha siya ng isang basong tubig. Pero sabi niya, kailangan mo matatapon. Ginawa niya, umikot siya 3 beses, walang natapon. Tignan mo pare, ano nangyari, bakit walang natapon? Nakafocus ako hindi nakakunan niya. Ganun dapat, mag-focus tayo. Mag-focus tayo sa pagsisimba. Hindi kung ano rin nakikita natin. Bayaan natin yung mga mother partner na yan. Kung magkakikigan lang yan, kung magkwentuhan. Bayaan natin yung mga greeters na yan, yung mga choir members na yan, kung nag-aabukan. Bayaan natin yung mga anchor-server. Doon namin kaplan na papasakot sa mga. Mag-focus po tayo kung sa sinasabi ng focus tayo sa bisa. Okay po? So ano ba yung kapag tayo? Tayo po tayo masulid o malamig? Inalagpasan ba? Gumilisip, hindi mo. Nang kumunyon po pa tayo,
dapat ang po tayo. Pero magturo ko dyan na mag-umpisa din tayo. Pero naman natin na pagka nag-meet tayo ng umpisa, kung muna tayo mag-union. Dapat gano'n, di ba? Hindi automatic na mawawala ang kasalanan natin sa pagkukunyon. Kailangan ikumpisal natin ang kasalanan natin sa pare. At gawin po natin tama yung pangmunyo. Nagtatanggap po tayo ng pangmunyo sa ating activity. Ilalabas po natin ang pagkaibigan natin. Pero kung naman po yung nagtatanggap ka sa kamay, nandun kamay po yung nakasagot. Kung naman po yung sabay na hindi alam ng pare kung anong gagawin. Kung susunod po ba o ilalagay sa kamay. So, ano po rin ang kapag tayo? Basugin pa tayo, malamig. Tayo may tipo ng Katolikong magaling na magsimba pero hindi pinapractice yung turo ng simbahan. O, pansin ko lang, marami sa atin na religious talaga. Parang banal, magsisimba. Pagkatapos, linggo, di ba? Pag-uwi, Diyos ko po, ang bunganga, ang bibig kung makapagmura. Ang damukan. Mga kalalakihan naman, pagkatapos magsimba, anong ginagawa? Balik sa cellphone yan, manonood ng kung ano ng simbahan. Kaya, punta rin sa inuwang kaagad. O gano'n. Kasi simba lang natin, dapat manatili tayo manal. Habang nagsisimba tayo, iwasan natin pagbuhan sa saka yung pagiging judgmental natin. Yung mapanghusga, lalo na sa Facebook. Di ba? Pagka mayroong adik na patay, gagawin pa natin ng post. Search mo dapat sa kanila. Adik yan dapat patayin talaga yan. Pagka may nagnakaw, dapat yung ginugot huwag ko lang makikipang pilay na yan. Makalang niya, walang hata. Huwag po tayo maging mapanghusga. Kaya po natin si Jesus. Tingnan si Jesus binugbog, sobrang bugbog, di ba? Pinako, pinatay, binutas pa sa giliran. Pero di ka putok, di ka titim. Hinagin pa tayo sa kanya. Meron ba sila kay Kristo? Wala. Anong ginawa ni Kristo? Hindi pa niya ng kapatawaran yung mga gumawa sa kanya yung mga gano'n. Dapat gano'n dito tayo. Huwag po tayo mapanghusga. Kami patutakangyan hadlay ang mga Katoliko. Yung scripture, yan. Yung pananasulatan ng Biblia, dapat binabasa po natin yan. Kung kaya namin basahin ng over to over, gawin po natin. Pero, mas maintindihan po natin, magbasa niyan, pagkabakin po tayo ng Basic Bible Seminar sa kanang LNW. Huwag po natin gamitin ang Biblia na pampaanto. Kasi yung iba po, baka hindi naantok sa gabi, magbabasa ng Biblia, paantokin. Kasi alam niya, bubulunan siya ng demonyo, inaantok ka na. Inaantokin ka na, makakatulog na. So, yung Eucharist, banal na yung Eucharistia. Yan, napako, natin po tayo, tumatanggap ng nakikinabang. Yan, natin po tayo tumatanggap ng katawan ni Kristo. Kung po natin gagawin yung mga kalalakihan na pupunta kay Santo. Tapos, kunwari magmumod yung pala. Pagkasuko, iwaluwa. Tapos papakain sa malugin. Yung ostya, mananako daw sa sabo. Hindi po bukaw. Saka sobrang palapastangan ng tuloy gagawin na yung katawan ng Kristo, ipapakain po sa ako. Community, banal na sa kailan ng kapatiran. Member po tayo ng community. Tutulong po tayo sa pagpapalakas ng ating komunidad sa pamamagitan ng pagsali natin sa simbahan, paglahok po natin sa mga proyekto ng simbahan, gawain ng simbahan.
Okay? Ito mo. Dahil ang Biblia ay informative. Nagbibigay ng kaalaman sa kasaysayan ng ating kaligtasan at sa pamamagitan ng Biblia, nakakausap natin ang Panginoon Diyos. Nakikipag-usap ang Panginoon sa pamamagitan ng Biblia. Communicative, yan, nunungkap ang Diyos. Transformative, nagpapapago sa buhay.